Good day po, Sir Manaloto. I am J. Brian Arblas together with my group mates, Avenido Jomer Jr. A, Gukong Gabriel G. And today po, ipepresent namin ang tungkol sa Coffee Bean Inventory System Class Diagram. So, ito naman po yung mga cover ng aming presentation. Una po, short review ng proposed Coffee Bean Inventory System. Second, explanation of the class diagram components. Third, discussion of a relationship between classes. Fourth, justification of how the design support system functionalities. And lastly, reflection and learning insights. Para naman po sa short review ng aming proposed Coffee Bean Inventory System, ang goal niya po ay yung matransform yung manual process into automated inventory management system para mas accurate yung daily operation ng shop at ma-ensure din po yung product availability. And as stated din po dito, the automated Coffee Bean inventory system will record sales and update stock levels in real time, manage inventory for each coffee, generate automated sales and inventory reports for decision making. Lastly, reduce human errors and improve stock visibility for the shop owner. So ito po yung mga classes na gusto po naming ma-adapt po ng shop gamit yung inventory management system. So para naman po sa mga components ng aming class diagram, una po ay yung product. It represents each coffee product. Sunod naman po ay inventory. It manages and tracks stock levels in real time. Then yung sale and sale item naman po para naman sa pag-handle ng sale transaction and update inventory. Yung supplier and purchase order naman po para naman sa pagmamanage ng restocking process and supplier relationships. Next is user and admin. It represents shop staff and the shop owner with system privileges. And lastly po yung report. Produces automated sales and inventory summaries. So yun lang po. So, punta naman tayo sa relationship between classes. Pagpunta dito sa station is user to sale. So, yung one user can make many sales. Then, each sales ay belong lang sa isang user. Then, sa purchase order to supplier, yung one supplier can have many purchase orders. Then, each purchase order naman is nakalink lang siya sa isang supplier. Then, sa inventory naman, yung isang inventory is kaya mag-record na link doon sa many purchase orders. But yung bawat purchase order naman is belong sa isang inventory. Then, sa supplier to product, so one supplier can provide zero or many products. Then, yung each product naman is nagmumula lang siya sa isang supplier. Aggregation naman is inventory to product. So, yung one inventory naman is meron siyang iisa or maraming product. Pero yung product ay nag-i-exist lang siya, can exist even if yung inventory is na-delete na. So, pagpunta naman sa composition, sa sale to sale items. So, a sale contains one or more sales item. Kahit na i-delete yung sale, yung lahat ng sales item naman na nasa loob nun, madi-delete din. Then, sa purchase order naman, to purchase order item, a purchase order item is made of purchase order items. Kapag dinilit yung purchase order, yung mga item is madi-delete din. Then, pagpunta naman tayo sa inheritance, sa admin to user. So, admin has all attributes and behavior of a user. Tapos sa dependency naman, the report class depends on inventory and sales data to work. Pero hindi siya nag-i-store or yung kino-contain nila yon. So justification of how the design support system functionalities. The class diagram design effectively supports the optimization goals of the Coffee Bean inventory system by clearly defining how the data operation to between classes. The inventory and product classes ensure accurate tracking of stock levels and product details, reducing manual errors in recording. The sale and sale items classes streamline the transaction processing, allowing real-time updates to inventory after each sale.
Meanwhile, the purchase order and supplier relationship automates restocking and supplier coordination. Stockability, finally, the report class utilizes data from inventory and sale to generate accurate summaries, providing the shop owner with timely insight for decision making. So, in short po, the class diagram show how each part of the system work together para ma-reduce yung manual work, tapos ma-keep yung data na more accurate. Tapos ma-help din yung shop to run smoothly. So, sa reflection or learning insight, understanding system abstraction, identifying the classes, product, inventory sales, etc. showed how abstraction simplifies manual process into manageable system parts. So, breaking the system into smaller parts, like product, inventory, and sale, makes it easier to design and understand. The importance of relationship. So, knowing how classes connect and depend on each other, it helps show how the system works as a whole. So, applying UML principle. Using UML diagrams, it clearly shows the system structure and logic in a professional visual way. Collaboration and public solving. So working as a team ideas, divide tasks, and ensure the system fits the shop's real needs. Real world relevance. This design process reflects real IT practices, helping reduce errors and improve communication in software projects. So, ayun lang para sa aming presentation. Thank you. So, now naman ay di-discuss ko yung mismong class diagram namin. So, kanina, nabanggit na naman ni Brian at ni Gabby yung mga introduction. So, dito, ngayon naman ay di-discuss ko na siya as is. So, yan, gumaalala nyo, sabi nila, meron nga kaming siyam na class. Binanggit yan kanina ni Brian. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, isusum ko naman mamaya para mas maliwanag. So, start tayo dun sa class ng user. So, ito. So, syempre, bilang user, ito yung kanyang mga attributes. So, yan. Then, ito yung kanyang mga functions or method na nagagawa. So, yun lang naman yun. So, siya yung gusto ko ay user ng ating system. So, yun yung stop. Then, may isa pang class na nanggaling sa user or parang nag-extend. So, yun. Ito yun. Siya si admin. So, yun. Na-inherit niya. Nakukuha niya lahat ng properties ng user. So, yan. May arrow sila na connected, indicating na sila ay gumamit ng generalization. So, yan. Kagaya nun, same attributes yung nagagawa ni admin. Wala naman kaming dinagdag na attributes. So, method lang yung nadagdag na maaari siya makapag-remove ng user, lalo na yung mas mababang type sa kanya. And pwede rin siyang makapaggawa. So, siya din yung nakakapag-generate ng report sa aming system. So, yan. Discuss ko na yung dalawa. Ngayon naman ay pupunta tayo dun sa nagagawa. So, itong isa pang class, yung sale. So, meron siyang association sa user. Siyempre, ito yung pinakamahalaga sa atin kasi ito yung pang-track ng sale. So, dito, natatrack yung sale natin. So, yan yung mga attributes niya and ito yung kanyang mga function. So, yan. Next naman, ito daw ay connected sa sale item. So, composition siya ng sale. Itong sale item. So, nilalaman lang niya yung item ID, product, quantity, at saka unit price. So, isa lang yung kanyang method na nandun. Kung sa na yung mismong total ng sale item. So, sa isang sale, magkano nga ba yung naging sale na pumapasok nga sa ating mismong class na sale. So, yan. Composition yung kanilang connection. Next naman, is dadako tayo sa isang class na may dependency connection sa sales. Ngayon ay ang report. So, report ID, generated, content. So, yun yung ilang mga attributes na nilalaman ng ating report. At ang ilang method ay na dito sa ilalim. So, yun. Meron siyang connection na dependency sa sale at saka sa isa pang class na tinatawag na inventory. Kasi, nakadepend lang naman ang ating report sa kung ano yung nilalaman ng sale at saka kung ano yung nilalaman ng inventory. Kaya nga, siya naging report. So, report nung mga department na yon. And dito naman sa inventory, meron pa rin siyang connection papunta sa purchase order. So, yon, meron silang connection na association. Bakit? Kasi dito, sa purchase order, ito yung makaka-order para sa ating
coffee shop. So, nandito yung kanyang mga attributes patungkol nga sa kung kailan ka nag-order, kung kaninong supplier, at kung anong item yung iyong in-order. Siyempre, nandito rin yung mga method na ginamit dun sa purchase order. So, may 3 siyang method. Then yun nga, saan nga ba umorder? Siyempre, sa supplier. So, matik yan. Si purchase order ay nakakonect kay supplier. So, yun, association din siya. At ito yung mga method ng supplier. At ito naman yung mga attributes niya. So, kung ano nga yung supplier ID, name, contact number, email address, so mga information lang about the supplier. Then, mga method na nagagawa. So, yun, kagaya ng pag-create ng delivery purchase. So, yan. Bilang supplier, ano siya? Associated nga siya sa purchase order. Hindi ko na dinidiscuss yung mga connection kasi nga nabanggit na yun kanina ni Gab. So, yun, kagaya nung 1:many connection. Dito naman supplier ay association din o associated sa product. Kasi nga, siya yung magdi-deliver ng product. But itong product na ito ay naglalaman ng syempre product ID to identify the product, the name, variety, description. So, the unit price, the unit, and ito yung mga method na under dyan. Yung get price. So, yan. Aggregates naman siya sa inventory. Kasi nga, yung product, yung in-inventory natin. So, yan. Nabanggit ko na lahat yung connection ng ating ano. So, babalikan natin yung buo. Kung mapapansin niyo po, ang ginamit namin na lahat ng methods and attributes, lahat po yan ay naka-public. So, lahat po yan ay plus sign. Dahil para po yan sa kung sa expansion or sa scalability, mas maalwan po yung pag-i-scale. Kung may mga function pa or classes na idadagdag sa ating nasabing system. So, doon na po natatapos yung aming pag-discuss ng class diagram para sa ating coffee shop inventory system.